Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Nandito po tayong muli sa ating pang-araw-araw na debosyon sa Tinapay mula sa langit para pagnilay-nilayan ang mga salita ng Diyos. Sa umagang ito, atin pong pag-aaralan mula sa Leviticus Kapitulo 26, versikulo 9 hanggang 13 na may pamagat na Blessing and Obedient Israel, Abundance, Presence of God, and Freedom. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, tayo muna po ay manalangin. Diyos amang dakila, na salamat po sa bagong umagang ito na muli kaming makakapag-aral ng iyong salita. Kami po ay nandito sa iyong harapan, humihingi ng gabay upang kami bigyan ng sapat na talino, karunungan at buksan nawa ang aming mga puso at isipan upang lubhang maunawaan ang iyong mensahe sa oras na ito. May pamuhay namin at may bahagi rin sa iba ang bawat aral na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong basahin ang mga nakasaad sa Leviticus Kapitulo 26, versikulo 9 hanggang 13. At lilingapin ko kayo at palalaguin ko kayo at pararamihin ko kayo at papagtibayin ko ang aking tipan sa inyo at kakanin ninyo ang malaong kinamalik at inyong ilalabas ang luma dahil sa bago. Ilalagay ko ang aking tabernakulo sa gitna ninyo at hindi ko kayo kapopootan. At lalakad ako sa gitna ninyo at ako'y magiging inyong Diyos at kayo'y magiging aking bayan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos na naglalabas sa inyo sa lupain ng Ehipto upang huwag kayong maging alipin nila. At sinira ko ang mga kahoy ng inyong pamatok, pinalakad ko kayo ng mga ulong matuwid. Ito po ang mga salita ng Diyos. Sa ating binasang talata, ang Diyos ay nakipagtipan sa bayan ng Israel at binanggit ng Diyos isa-isa ang kanyang mga pangako mula versikulo 9 hanggang 12. Pinangako ng Diyos na bibigyan ang bayang Israel ng kasaganahan. Ang presensya ng Diyos ay magpapasa kanila at maging malaya mula sa pagkakalipin sa Ehipto. Ngunit balikan natin ang mga naunang talata na magaganap ang lahat ng ito at pagtitibayin ng Diyos ang kanyang pangako kung sila ay susunod sa ipinag-uutos ng Diyos. Ito ay tinalakay sa versikulo 1 hanggang 2. Nagpaalala ang Diyos na dapat sila ay huwag umukit at sumamba sa Diyos-Diyosan at igalang ang Sabbath day at ang kanyang sanktuaryo. Kaya malinaw na sinasabi rito na ang maingat na pagsunod sa ipinag-uutos ng Diyos ay may kalakip na pagpapala mula sa kanyang mayamang biyaya. Napakapalad ng bayang Israel dahil sila ay pinili ng Diyos upang pagpalain at tinawag niya itong kanyang bayan. Itatayo doon ang kanyang tabernakulo at siya roon ay mananahan. Ang Diyos ay tunay na naging mapag-arugang ama sa Israel at ito ay kanyang pinatunayan. Pinagpala niya ang mga sumusunod sa kanya at alamin natin kung ano ang mangyayari sa mga taong hindi sumunod sa kanyang mga pinag-uutos. Ito ay ating matutunghayan sa mga susunod na talata. Sa atin pong konklusyon, kung susundin po natin ang mga tagubilin ng Diyos, tayo po ay kanyang pagpapalain, maliligtas, babantayan, iingatan, bibigyan ng kung ano ang inihiling, magiging masaya, mas mahaba at masaganang buhay at ang Diyos ay mananahan sa atin. Ang Diyos po ay tapat sa kanyang mga pangako, lalo na sa mga masunuri niyang mga anak. Katunayan po, marami tayong mababasa sa Biblia tungkol sa mga pangako niya mula noon. At hanggang ngayon, ay kanyang tinutupad. Katulad ng nakasulat sa Proverbs, Kapitulo 16, versikulo 20. Siyang nag-iingat sa salita ay makakasumpong ng mabuti at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. At sa Psalm, Kapitulo 34, versikulo 9 hanggang 10. O mga takot kayo sa Panginoon, kayo mga banal niya, sapagkat walang kakulangan sa kanila ang nangatatakot sa kanya. Ang mga batang leon ay kinakapos at nagtitiis ng gutom. Ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. Amen. Purihin ang Panginoon. Sa atin pong aplikasyon, sa araw-araw nating pamumuhay, lagi nating unahin ang pananalangin sa Diyos. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga plano at gagawin sa araw-araw. Isama natin sa ating dasal na tayo ay Kanyang gabayan sa ating mga desisyon. At palakasin ang pananampalataya upang sa Kanya mga salita at pangako, tayo ay maniwala, kumapit, umasa at manatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap.
Sa atin pong pangwakas sa panalangin, tayo po yumuko. Diyos Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong mensahe para sa amin sa oras ng ito. Salamat po sa mga aral na aming natunghayan mula sa iyong salita. Sana po ang bawat salitang aming nabasa at narinig ay may pamuhay at may bahagi sa iba upang ikaw ay malugod at mapapurihan sa buhay ng bawat isa. Nawa ang aming tiwala sa iyo ay maging lubos at magkaroon kami ng takot sa hindi pagsunod sa iyong kalooban at utos mula sa iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid sa inyong pakikinig. Inaanyahan ko po ang bawat isa bukas ay manood at makinig muli sa programang Tinapay Mula sa Langit sa ganap na 5:30 ng umaga. Itaguyod po natin ang gawain ito para mas marami pang taong mapagpala ng Diyos. Ating din pong ibahagi ang video ito upang marami pang makapakinig at makapanood ng mabuting balita ng Diyos nang sa gayon mas tumibay pa ang pananampalataya sa Diyos at maging pagpapala rin sa kanila. Muli po mga kapatid, maraming salamat po. God bless us all.